So good morning mga kabiyahe. Babiyahe nga pala kami papuntang Bicol. So kita-kits, Bicolandia. Wait lang Bic. So good morning mga kabiyahe. Papunta na kaming Bicol. Time check 2:30 in the morning. Nandito na kami sa Santo Tomas, Laguna. Alas 4 na ng madaling araw. So nandito na kami sa Batangas. Meron pa kaming 9 hours bago dumating ng Bicol. So guys, nandito na nga pala kami sa Pagbilao Bypass Road. Time check is 5:30 in the morning. Umalis kami sa bahay mga around 2:30 in the morning. So tuloy pa rin natin ang biyahe. Alright. Continue on Route 1 for 40 kilometers. So guys, nandito na kami sa Bituka ng Manok. Time check nga pala ay 6 o'clock in the morning. So ito nga pala yung first time na dadaanan ko to. Baby, look. Ito na. Nanakyatin natin ang look. Yan, Quezon National Park Forest. Wow. Pwede makahinto dahil tayo nakasasakyan. Tayo lang. So guys, ayun nga pala yung Bituka ng Manok. Wak 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 wak. So guys, nandito na nga tayo sa Atimonan, Quezon. 6 AM ng umaga.
welcome lalo na sa mga motor. Pero sobrang laking tulong ng mga bypass road. Lalo na kung di ako nagkakamali sa Candelaria, sobrang solid. AM na nga pala. So, meron pa tayong 6 hours and 57 minutes. Sabi ni parang Google. Ito nga pala yung first rides namin na papunta ng south. So, papunta Bicol. So, yung first long ride ko, napa-north naman. Yan, bumiyahe kami ng Ilocos. 24 ata. So, para sa akin, mas maganda yung mga daan talaga pa Ilocos. Smooth ride, unlike dito sa Bawi ng South or Bicol. Dahil nga sa puro bundok, mas lalo na puro baka. Yun yung mga babantayan nyo once nag-road trip kayo papuntang south. Dahil nagkalat yung mga daanan ng trip. Kasi normal ito yung mga rider, lalo na sa gabi, ilipad na lang wala sa oras. So guys, ito nga pala yung dadaanan natin, yung Gumaka Bypass Road. So, check natin. Kagandahan daw ng way na to, hindi malubak yung daan, kaso sobrang ahon daw ang kalsada, tapos sobra din yung direct na pababa. First time kong duman dito kaya natry natin. In 400 meters, slight right.
ng daan dito, pagbiyahe. Biglang patirik, biglang pababa. Kaya dapat ingat lagi sa pagmamaneho. Pero yung view sobrang solid. 400 meters. At the roundabout, take the second exit. Tapos sobrang tirik na naman after crossing. Yaka talaga ng ating sasakyan. Grabe ka biyahe. Hindi ko sure kung kita sa video, pero sobrang tirik. So, lugtong pa rin ito ng Gumaka bypass. So, kaya magandahan nga lang talaga dito. May iwasan may mga lupak-lupak na daan. Kasi napanood ko lang nga ito sa video or sa mga vlog. Kaya sinubukan din natin kung maganda nga talaga. Ikaw ang paborito kong isa na. In 500 meters, turn right onto Maharlika Highway. So after ng ilang minutong pagtawid dito sa bypass road, dito na nga tayo lalabas ulit sa National Road. Balik tayo sa Maharlika Highway. So dito guys, medyo bagalan nyo lang kasi nga may rail station din to. Kaya malubak, kaya dahan-dahan nyo lang. Turn right onto Maharlika Highway. Kaya sa mga bumabiyahe nga ng gabi, mas better talaga pag maliwanag na at least nakikita nyo yung dinadaanan. Lopez Bypass Road. Ito nga pala yung lalabasan nyo Turn kapag right tumawag onto kayo sa Maharlika Highway. Lopez Bypass. So, balik ulit tayo sa Maharlika Highway. Sabi nila marami din lupak dito. So, makikita natin. Continue on Route 1 for 30 kilometers. Matagal na raw itong ginagawa kasi hindi pa rin natatapos. Alam mo naman sa Pilipinas. Solid na mga kabiyahe yung lupak dito kaya hindi na talaga. So guys, alas 8 na ng umaga. Nakarating na kami dito sa gateway to Bicolandia. Ito nga pala yung pinaka parang sikat din, yung nagtatapos sa Quezon at papasok dito sa Bicol. Ito kapag kagaling ka sa Quezon, ito yung Kalawag. So pag pumasok ka na sa arkong to, ito na nga yung tinatawag na Gateway of Bicolandia. Finally. So 8 AM in the morning, umalis tayo ng 2:30 in the morning sa bahay. So dito na nga sana kami kakain, kaso tulog pa sila Mrs. at si Kenzo Fiel, kaya dire-diretso pa rin tayo. Hindi pa pala tayo nag-stop over, ihilang pahinga kanina sa pagbilaw. 4 hours and 59 minutes going to Tabaco City. Hours and 8 minutes. So
guys, inabot na nga kami ng ulan dito sa Bicol region. Meron ba tayong 4 hours and 5 minutes? Inabot na nga tayo ng ulan. Kaya medyo babawasan natin yung takbo natin. So guys, sa lahat ng dinaanan ko simula Caloocan papuntang Bicol, Lopez yung pinakamalubak. Kaya mag-ingat kayo sa Lopez area. Tapos yung sumunod na bayan ng Lopez, ewan ko kung Kalawag ba yun. Pero Lopez talaga yung pinakagrabe ang lubak. Nandito na nga tayo sa Naga City. 3 hours and 30 minutes bago tayo dumating sa Tabaco City. Konting kembot na lang mga kabiyahe. Medyo bubog na rin kami dahil sa sobrang lubak-lubak ng kalsada. Kumbaga sa dagat, sobrang alon sa biyahe. Kaya bubog na bubog yung sasakyan natin. So ito nga pala yung latest na kalsada. Pagbubiyahe kayo ng Bicol. Dito na nga pala kami ngayon sa Sipocot. So 3 hours na lang. Konting na lang. Konting kembot pa. So until now, hanggang dito pa rin sa Sipocot, sobrang sira-sira pa rin yung mga kalsada. Kailan kaya maayos yung kalsada ng Pasao? Kasi simula bata ako kay biyahe, nabobiyahe kami ang nagbabakasyon sa Bicol. Simula noon talagang sobrang lubak-lubak na yung kalsada dito. Until now, pamilyado na, ganun pa rin. Wala na, hindi na magbabago talaga. Turn right onto Maharlika Highway. So tapos na nga kami kumain. So we will start na naman sa natitirang 3 hours na biyahe. Alright, see you Tabaco.
So ngayon, nandito na nga tayo sa Nabua, Albay. 1 hour and 27 minutes. Continue Papuntang on Tabaco Yellow, City. Baladan Road for 7 kilometers. So yung kagandahan ng dinaanan namin, hindi na siya yung national road. Parang pina-shortcut niya ako. Kaya mas better yung daanan. Maliit lang pero smooth. So nagpakita na nga sa amin si Magayon na may volcano. Kaso, tiyempo, ulan na naman. Sana yung isang linggo natin pagkagala dito sa Bicol ay hindi nagulat. Para masulit natin ang ating bakasyon. Alright. So guys, finally 15 minutes away na lang kami sa Tabaco City. Nag-video lang kami dahil sa mountain na yan. Alright.